I did raise the issue when I met the Israeli Minister of Foreign Affairs, Eli Cohen, the other day, and I did ask him specifically what can we do in order to help and support the OFWs. And the answer is very clear. The Israeli government is committed for the well-being of all Filipinos and all other nationals that are living in Israel. We're committed to them the same as we're committed to the well-being of Israeli citizens. We do not discriminate. Nakikipagtulungan na sa pamahalaan ng Pilipinas ang Israeli authorities upang mahanap at makontak ang 7 Pilipino na sinasabing unaccounted pa rin hanggang sa ngayon, mula nang muling sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas militant group. Ayon kay Israel Ambassador to the Philippines Ilan Flus, na ipaabot na nila sa Ministry of Foreign Affairs sa Israel ang ulat hinggil dito at tiniyak na kasama rin ang mga foreign national sa kanilang binibigyang prioridad upang masiguro ang kaligtasan ng lahat. Paliwanag ng opisyal, sa ngayon ay mayroon ng mahigit sa 100 hostages na ang hawak ng Hamas militant group. Gayunman, ipinaliwanag nito na sa ngayon ay talagang pahirapan ang pagtukoy sa identities ng mga bihag. And they kidnap not only soldiers and not only men, they kidnap women, elderly people, children. It's shocking. There are probably also other nationals that have been kidnapped. It's very difficult to account for who exactly was kidnapped. The Israeli security forces are analyzing the footage that we were able to get in order to identify those who have been kidnapped. Samantala, sa panayam kanina ng UN TV News sa isa sa mga leader ng Filipino community sa Israel, sinabi nito na sa ngayon ay hindi na sila makalabas ng bahay upang makabili sana ng kanilang mga pangangailangan. Sa ngayon po, magmula po na nag-start yung gera, hindi na po kami makalabas kasi once na kasi parang ghost town yung nakaraang araw, parang ghost town yung aming lugar. Pag lumabas ka, wala talagang sasakyan, walang tao, napakatahimik, nakakatakot. Binibigyan po kami ng advice na ihanda yung mga importanteng dokumento, tapos maghanda ng tubig, mga flashlight kasi nga may kumakalat na mensahe na baka mawalan kami ng kuryente at tubig dito. Ayon kay Mang June, bagaman puno sila ng takot ngayon sa gitna ng nangyayaring giyera sa Israel, sinabi nito na nais pa rin nilang manatili doon ng ating mga kababayan dahil ayaw nilang iwanan ang kanilang mga trabaho. Humiling naman ito ng dasal mula sa ating mga kababayan at pinasalamatan ang suportang ibinibigay sa kanila ng ating pamahalaan. Isama niyo po kami sa inyong mga panalangin, sa inyong dasal para po sa aming kaligtasan sa ngayon. Kasi ang gera po ngayon ay masyadong worse kung ikukumpara sa dati. At doon po sa gobyerno, sa ating gobyerno, maraming salamat po sa suporta ng embahada. Hindi naman po tumitigil ang embassy sa pagtulong sa mga Pilipino. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.